Bumulong ako kasi ayan na si Akil. Nag-pack na kami. Discharge na namin today. And waiting na lang kami kina mama dumating. Pero ayan ang aming anak ni Shaq. So, Friday, December 1, ang birthday ni Akil. And then, Saturday, kahapon, dapat pwede na kami ma-discharge. Pero, dinate pa namin yung time since healing ako in recovery. Ayan ang ating tahi. Kung makikita nyo. Diba? Meron pa tayong pregnancy tummy. Tsaka yun dyan yung ating battle scar. Wait lang, kagalaw si Akil. Ang dami sa baby. Nakakanta ko siya. Nakaikot na nga kami dito. Kung ano mga kinakanta ko eh. Puro pangano, natay lyrics eh. Ano mas komportable namin sa ulo? Kamay ko muna. Ay parang ilagay dyan na support dito sa kanyang kamay. Tapos ilagay mo yung gamay mo sa sa ulo. Isa lang lang. Sus. Ano yun? Hello? Magdano na tayo. Oo, magpula sa tayo na, be. Ay. Nandito na ang mamala. Sige lang baby yan. Nakabad ka pa ha? Ang laki pala ng damit niya na yan. Okay. Okay na po tayo. Opo. Okay na po tayo. Opo. Day 5 of postpartum at nandito na sa amin si baby and look at my search bar.
Ayan ang aming status ngayon. Well, ay, actually, I am still, oops, yan, malaki pa rin yung tiyan ko, and still on recovery mode from CS surgery. So, most of the tasks ngayon with our baby is being being done by my husband. So, for the first few days, kasama namin si mama from the hospital. The first night dito sa bahay from the hospital, kasama namin si mama for 3 days. And this is going to be the first day na kaming dalawa lang ni Shaq. So, medyo kinakabahan kami how we will handle it. Kasi, to share with you kung ano yung usual routine. Actually, walang usual kasi iba-iba siya per night. So, wala kang, if you're thinking na may formula to do it, wala. So, di rin siya depende sa baby kasi may times naman na napakain mo na si baby or parang yung alam mo teknikan kung paano isus yung baby mo, like yung food, ganyan. Pero may mga times na talaga na hindi mo siya magets. So, ay nako, by grace talaga siya. And with this video, I really just want to thank my husband for being so patient. Kasi dahil CS nga ako ngayon, I can't even put my baby to sleep. Yung hele. So, siya talaga gumagawa even pang hele. So, ginagawa ko lang talaga ngayon kay baby is to breastfeed. Make sure that every 2 to 3 hours na well-fed siya. Nag-help na rin ako with diapers, pero most of the tasks dito at saka sa bahay, ay kay baby tsaka sa bahay, is done by my husband. And we're very grateful lang kay mama na nag-support siya sa amin for the first, yun kasi yung hardest talaga since no clue. Actually, na-testingan na kami sa hospital pa lang. Na talagang whole night, yun yung first night na bedridden talaga ako. Bawal akong tumayo, wala akong kain, walang tubig. And siya has to do everything, pati pag-check out, tas in lahat, tas pag umiyak si baby, siya din yung mag-attend doon. First night sa hospital, grabe, really get ready for it. And then, dito sa bahay, medyo mas okay siya dito sa bahay kasi nga comfortable na, unlike doon sa hospital na every hour may mga pumapasok na tao. So, nag-disturb yung sleep niya. So, ayun, babalitaan ko na kayo ng itsura namin. Pero, for now, yun yung nangyayari. Every day, I mean, every night. Sobrang, akala ko kamo Thursday na kasi parang ang haba-haba ng araw. So, ngayon, na-try na mag-adjust na matulog ako. I'm trying to sleep as much as I can in the morning or in the day. Kasi pag gabi, usually 2 o'clock hanggang madaling araw na yon. Medyo mahirap na siyang patulogin. Hindi ko lang alam mamayang gabi. Kasi sabi ko nga, hindi pare-parehas ang gabi. So, ito yung time talaga na you don't know what will come next. So, every day should be parang this season should be live every single day talaga. Taking one day at a time and allowing ourselves lang talaga. Ako, lalo na ako, yung healing process ko na maintindihan ko din na ganun talaga. Ayun, yun lang muna masashare ko ngayong video na to. Thank you.
Hello everyone, good morning. Wala lang. I just wanna video this moment of, I think we're on our 6 day postpartum from last week's CS operation, and so far so good. And wala, I just wanna share my experience lang bilang mother, bilang yung mother, yung parent. So I didn't just expect din na magiging emotional sa akin yung mga days na ahead. Maybe because yun nga, everything is new for me, and it seems like I don't have any control even on the little things. Kaya siguro ganon. And right now I just finished doing a devotion, and I'm glad I did. Kasi for the past few days, wala akong inisip kundi paano yung ganito, paano yung schedule sa ganyan, paano yung gagawin namin siya, kaya ba namin ng kami lang. Kasi nga, from the hospital, sinamahan kami ni mama. From check-out, sinamahan kami for 3 days. So, the last night was the first night na wala si mama. And kami dalawa lang ni Shaq. And we're grateful for Akil kasi hindi niya kami pinuyat. Well, nagigising kami kasi every 2 to 3 hours if you're going to push for breastfeeding sa mga buntis. Ayan, if you're going to decide for breastfeeding fully completely hindi mixed feed, fully breastfeeding, 2 to 3 hours yung interval niya. So sa akin, so far si Akil nagigising talaga siya sa aktong 2 hours, tapos papadede, tapos minsan 3 hours, pero katulad ka rin ng madaling araw, 3:00 yung 3:30 yung huli naming feed sa kanya. Nagising na siya 6:30. Actually, kami nagumising sa kanya kasi nga nagulat talaga kami na hindi niya na kami ginising. Siguro nga sobrang busog. Kasi usually, ang time ko sa pagpapadede halos noong una, tinatanggal-tanggal ko. Pero, ang na-realize ko kasi, dapat si baby yung magtatanggal nun. To show na full na siya. So, tinanggap ko na usually talaga 30 to 45 minutes yung feeding time niya para talagang busog. So, yun. So far, okay naman. Pero, ayun na nga. Siguro gusto ko lang i-share din yung mga na-experience, mga naramdaman ko, na sinishare ko sa husband ko. Number 1, una kong naramdaman is parang feeling ko, I'm not doing enough. Yes, kahit na breastfeeding ka, ewan ko, kasi siguro nga feeling ko, wala akong masyado ginagawa, parang mas maraming ginagawa si Shaq over sa akin, kaysa sa akin. CS ako, and if you're going to undergo CS, ang mangyayari sa inyo is, di ba, syempre, operation, after 12 hours, saka pa lang kayo kakain ng solid food. So, and after 8 or 10 hours, saka pa lang kayo pwedeng tumayo. So, for that number of hours, naka-bedridden lang talaga kayo. And, ang paano yung CR doon, naka-catheter kayo. So, everything, kailangan talaga meron kayong kasama pag nag-decide kayo magpa-CS, kasi hindi kayo makakagalaw or makaka-help sa baby nyo. Kailangan meron kayong kasama talaga sa hospital. So, ganun yung nangyari sa akin for 10 hours. And then, 12 hours, saka pa lang ako uminom. Actually, water din. Hindi lang food, pati water. 12 hours. And then, syempre may pain yun, diba? Kasi, bawal ka uminom ng gamot. Hindi ako pwedeng uminom ng painkiller. So, ang ginawa sa akin is naka-dextrose din yung painkiller. So, ayun. Yun yung mga reality of having a CS operation for childbirth. Tapos, yun, after nun, dito sa bahay, syempre, mas comfortable pag uwi mo. Kaya lang nga, since yung house namin is second floor, yung for almost 1 week, dito lang ako sa second floor gumagalaw. So, yung pagluluto, the usual things that I do, routine every morning, like pagluluto, paglilinis, paghugas ng pinggan, which actually I enjoy, especially yung pagluluto. Hindi ko na nagagawa. So, basically, pagising ko, papadede, iisip, papadede, parang ganun lang yung nasa isip ko, which is, I think, yun ngayon nakakapanibago sa akin. So,
ayun nga, back to kay Shaq, shinare ko lang sa kanya na I felt distant with my baby. Kasi nga siguro, sa nakwento ko nga kanina na I can't do much things around the house and even sa baby mo. Kasi number one, except breastfeeding, lifting him or her, yung baby, lifting the baby. Pero, changing the diaper, syempre. Pero yung magpapaligo, sponge bath and all those things, hindi ka kasi pwede masyadong yumuko, hindi ka pwede masyadong gumalaw-galaw na maapektuhan yung incision mo. So, yun, wala akong choice. Kung hindi, hintayin lahat na matapos muna ni Shaq yung ibang gagawin before niya ma-attendan yung kailangan ko din. So, actually, sa totoo lang, grateful ako sa asawa ko kasi even siya yung nagpapaligo sa akin ngayon. Dahil nga hindi ko kita, dahil malaki pa yung tiyan ko, hindi ko kita yung incision ko. So, pati pagbabinder, yan, siya lahat gumagawa. Grabe. Kaya naiiyak ako sa kanya kasi I felt like sobrang pagod niya na. Parang, especially if you love the person, diba? Parang you wanted to help him, pero ngayon wala kang magawa. Yun yung feeling. And then, yun nga, sabi ko sa kanya, I felt distant with my baby. Kasi hindi ko siya mahele. May certain hele kasi si Akil na parang alam mo yung yumuyugyug, like something na hindi lang ganon. Like, using your feet. Ayun, so, ewan ko ba sa nanay ko. Si mama yung nakapag-establish nun, nakakuha ng ganon. Kasi even sa hospital, hindi namin siya mapatahimik. And then, nandito na kami sa house. Yun, ginawa ni mama yun and tinuro niya kay Shaq. Effective naman, nakakatulog agad si akin. Itong bata na to may sayaw pa. Gusto may sayaw pa pag inihele. Dancer ata. So, yun. I can't even do that. Kasi nga, bawal akong magkikilos. So, ano ba? Naiiyak ako doon kasi I can't even put my baby to sleep. Yan siguro yung ano sa akin. I can feed him, I can change his diaper, but I can put him to sleep. And I think kakulangan yun sa pagiging nanay ko. Feeling ko lang. Pero yun yung salamat sa husband ko for telling me na malaking bagay na yung pag-breastfeed. Malaking bagay na yung keeping myself healthy and yung maayos na rest para ma-attendan ko yung kailangan kong gawin para kay baby. Ayun. And siya halos at gumagawa pa lang ngayon sa baba. So, ayun. Hopefully, makabalik kami. Kasi sa Saturday, after 1 week, I will have a follow-up appointment kay doc para ma-check yung sugat ko. If okay na, pwede nang tanggalin yung invisible na tape. Ayun. And nag-heal na ba yung mga sugat para pwede na ako maligo mag-isa. Yun talaga yung goal ko. Sana makaligo na ako mag-isa. I felt like a burden to my husband though. Syempre, sabihin niya, si Shaq, sobrang grateful ako sa kanya. Never niya pinafeel sa akin yung mga nararamdaman ko. Sa akin lang talaga yun. And alam mo, sobrang blessed ako na I have a husband like him. And yun nga, I was having quiet time ngayon. And I felt like feeling ko, dami ko ng worries. Kasi nga, yun, meron pa nga yung walking pneumonia. May nabalita pang walking pneumonia. And mas lalong syempre anxiety sa baby kasi babalik kami sa hospital para sa yung pang 15 days niya na check up with the pedia. So, yung worry na ganun, paano kayo bibit-bitin si baby? Wala pa kami nabibili na carrier niya for the car seat niya. Tapos, syempre may expose na naman siya. Paano pag umuwi kami, biglang may sakit. Alam mo, yung mga ganung worries. Ganun siya yung whoosh. Parang, the day before ako manganak, wala namang mga ganung worries. Hindi ko na-anticipate yun. I mean, wala naman siguro maka-anticipate. Pero, nung nasa bahay na, ayun, everyday iniisip mo. Kasi nga, siguro nga isang bagay, wala akong time. Marami akong time mag-isip. Kasi nga, nasa kama lang ako. And ito, I'm trying to also do vlogs para ma-share ko to. Someday mabalikan ko. Pero ayun, Akil, I just want to thank you for coming to our lives na for the past few days you have given us joy, especially yung family namin and especially kami ng tatay mo. Sobrang minamahal kita ngayon at minamahal ko din lalo ang tatay mo, the way I see him take care of you, and kala ko
yun na yung kaya niyang gawin. Pero may mas kaya pa siyang gawin ngayon. And basta alam ko na in love sa kanya. Ayun. If you're also discouraged, if you're at the same point din sa akin ngayon, and you feel the same thing, I just want to encourage you dito sa verse na binabasa ko. Sabi ko, dito sa Philippians 4:4-7, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. If you feel like your mind is full of anxiety, and you're not aware of that, okay lang yun kasi yun din yung nararamdaman ko ngayon. Sobrang na-overwhelm ako ng fear kung kaya ba namin mag-asawa. Na-overwhelm ako ng worries sa mga upcoming days. And totoo talaga siya. Hindi siya ganun kadali i-brush off. Pero yun nga, sabi, lagi ko naalala, kapag wala ka talagang baong pagkain, or wala kang baon, or hindi ka prepared, talagang madali na lang sa'yo sumuko. Kasi hindi ka prepared eh. So, one thing for me, ito especially mental health na to, mental health ko, is kung wala akong baong word ni Lord, wala akong baong encouragement, madali talaga sa akin sumuko. And understandable yung maiiyak na lang ako out of nowhere, which is yung nangyayari ngayon. Naiiyak na lang ako, especially pag nagpipraise siya. Pag nakita ko siya, gusto ko siyang yakapin, naiiyak na lang ako. Madali lang yon. But my husband needs me, my family needs me, my son needs me. And if hahayaan ko lang na valid naman yung emotions ko, but if I will allow it to overcome me, to overcome yung everyday life ko, I cannot fully serve my husband and my son the way I wanted to, kasi naunahan na ako. And I bet na ganun din yung gusto nyo, na kahit na mahirap, laban lang. So, yun, hopefully na-encourage kayo dun sa verse na yun, sa Philippians 4:4-7. And also, I still continue journaling kasi yun yung na-establish ko talaga, even pregnancy, and even yung struggle ko sa mental health ko during the pregnancy. And naglista lang ako ng thanksgiving and request kasi nandun sa verse, diba? Ano ba yung mga thanksgiving and request ko? True enough, if you will acknowledge the things that is already provided, yung pagiging grateful, yung thankfulness, totoo siya eh. If you're gonna list yung mga bagay na meron ka na already or provided already, ma-overcome yung worries mo. Sa ngayon, parang nagkaroon ako ng peace, na intindihan ko na, ay, may mga bagay na hindi ko pinag-pray, or mga bagay na already provided, even though I haven't really prayed for it, or I haven't really hoped for it to be good in result, or maging okay siya. Naging okay naman. And I listed everything. Kung makikita nyo sa list ko, mas marami yung thanksgiving. Ayan, hindi ko na i-zoom. Pero mas marami yung thanksgiving over request. Actually, yung mga request nga na isusulat ko pa lang, nalista ko siya sa Thanksgiving. Like, sige, hindi sabihin ko, successful CS operation, healthy baby boy, help from family, no major pain at 6th day, ngayon, provision for our family, rest, and then breastfeeding. Yung request ko, halos 3 lang. So, ayun. I guess that's it. Yun lang muna share ko, and marami pa in the coming days. Thank you.
Kabilang dede. Ay, Pero syempre, tatakpan ko yan. Hindi man. Deal pala. Kaya pala yung deal is parang HR. Diba? Ito pa dede. Ay! Sandali na, anak, sandali na. Naglulungad ka na, naglulungad. Ano na kayo, alcohol? Ibawan. Abo na po. Ano po yan? Papa bird. Papa bird. Ay. 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 Wow. 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 Lami ka naman talaga. Wow. Nililispan siya. Wow. Ligat. Wow. Ang grabe yan. Wow. Yan si Mama na. Nag-respond siya, ma. Medyo, para tinatry niya na ano. Nag-ano siya? Kasi first time ko nakita eh, sabi ko, shock, wow. Sabi niya, ganyan kami. Oo nga. Oo ha, ang dami-daming shades. Nagdating ko rito, dami ka ng arte ha. Ano mga paganda-ganda na naman siya ha. Ha? Oo. Ano to, walang tulugan na yan? Oo, yan talaga ni siya. Ay, ang beauty kasi, tandaan mo lagi 2 hours lang ang tulog nila diretso. Hindi sila natutulog ng diretso. Tapos after 1 month, kaya magkapago na yan. Nadagdagan 3 hours, 4 hours, yan sila. Hindi sila natutulog talaga ng diretso yan. Pag ganyan, 2 hours lang talaga yung tulog niya. Ay, ito ka ito yan, ito, ganyan. So, si Mama na. Oo. Si Mama la. Ano, oy? Baby! Gagantuin mo lagi siya ka. Kasi parang hindi siya naduling. Ay, oo nga po, sabi niya rin po niya.